So ayan, welcome again for the another uh, review on inorganic chemistry for the midterm exam. So here are another sets of question po ulit. And ang ating pong ano dito is stoichiometry. Okay, and also the mass percentage and the mole concept. Okay, for the question number one, which of the following contains the smallest percentage by mass of sulfur? Okay, how can we attack this problem? So in order to attack that is you know how to dapat to compute for the molar masses. Then pag na-compute po nyo yung molar masses, ang ating po magiging formula is para makuha natin yung percentage ng sulfur for the following compound is i-divide nyo po yung mass ng sulfur for each specific compound dun sa total na molar mass. So let's go and anamin po natin ang percentage ng sulfur for this four option sa baba. For the option number one, we have H2S2 and O7. So, pag inad po natin yung kanyang molar mass, goes like this. So, we have hydrogen, meron po siyang dalawa. Tapos sulfur, meron po siyang dalawa. Then oxygen, meron po siyang 7. So, ita-times po natin po sa kanilang atomic mass. So, ito naman ay times 32.06 dun sa periodic table. Then we have oxygen which is, ang ginamit ko po is yung nasa periodic table guys, which is 15.999. Pwede rin naman gamitin nyo dito yung 16 pero to be safe, ayos, wag po na nating i-round off yung ginagamit nating along the process. So this is 2.016. Then 2 times 32.06 is 64.12. Then 7 times 15.999 is equal to 111.993 according to my calculator. Then we're going to add this and 178.129 ang magiging answer according to my calculator. So this is the total mass of this compound. So in order to get the percentage of sulfur for letter A, so we have to find the mass of sulfur sa ibabaw, sulfur, tapos mass ng ating compound, ng H2S2O7. So, ang mass ng sulfur in this compound is yung atomic mass ng sulfur, i-multiply sa 2 kasi dalawa po yung sulfur natin. So, that is 64.12. So, is equal to, ang numerator po natin ay 64.12 grams ang ating sulfur divided by yung mass nitong ating compound which is 178.129. 78.129 grams. Then, since percentage po yan, minumultiply po yan sa 100. So, in letter A, ano po yung ating percentage ng sulfur? So, kapag kinumpute nyo po ito, malabas po sa atin ay 0.36 times 100. That is equivalent to 36%. So, 36% po yung sulfur sa letter A. Ang tinatanong po dito guys sa ating question is, sino daw po yung merong smallest? Again, sino daw po yung may smallest? Yan po yung tinatanong. So, for the second one, we have SO3. So, we're going to get again the total mass of that compound. Sulfur natin, isa lang po, walang subscript. Then, ang ano natin ay 3. Yun. Tapos i-multiply po natin ulit sa atomic sa mass po ng ating mga element which is 32.06 here. Then this is 15.999. Tapos equal po natin kung ano po yung sagot. So this is 32.06 tapos 3 times 15.999 is equals to according to my calculator, that is equal to 47.997. So 47.997. Then
I add this to, then I get eight- 80.057. 80.057 grams. That is the total mass. Now, to get the percentage of sulfur here, so percentage of sulfur is equals to yung mass ng sulfur here. Since wala siyang subscript, isa lang po yung mass ng sulfur. Hindi na natin i-multiply sa 2 na katulad dito sa una. So, that is 32.06 po yung mass ng sulfur dito, guys. Tapos, i-divide natin sa total mass niya, which is 80.057. 80.057. Tapos, i-multiply natin sa 100. And after doing this operation, we get that the sulfur here is around 40%. So, malaki po. So, possible po yung A na mas mababa po kasi siya. Pero, let's compute pa rin po itong letter C at saka letter D. For the letter C po, ganun po uli guys. Computein po uli natin yung kanyang 8, tapos sulfur, tapos oxygen. Ang H po natin may subscript po na 2 times 1.008. Tapos yung atin pong sulfur ay wala pong subscript, 1 lang. Tapos ang kanyang atomic mass is 32.06. Tapos yung oxygen is 4 times 15.999. So kapag kinompute po natin, this is 2.016 again. Then this is 32.06. Then this is 4 times 15.999 yung ating H2SO4, which is equivalent to 63.996. So 63.996. Then if we add this, we get the 98.072. 98.072 grams is the total mass of H2SO4. Then to get the percentage of sulfur here, we are going to use the sulfur atomic mass sa numerator. Since wala po siyang subscript, that is equal to 32.06 grams ng sulfur over dun sa total mass ng ating compound, which is 98.072. 98.072 grams. So, times 100. If we're going to to calculate in the calculator, we get, round up po ito, 33%. Naka-round up po. Pero mamaya po, let's move to letter D po muna kasi may possibility po na gagamit na tayo ng other digit dito sa computation natin para ma-compare natin kung sino talaga ang pinaka-lowest. So for the last po, we have SO4. So sulfur natin at saka oxygen. Sulfur ay 1 lang, oxygen ay 4. So sulfur is 32.06. Then 4 po uli ang oxygen, which is 15.999. Tapos, if we're going to copy this, 63.996 pong oxygen dito sa pag multiply sa 4, then we have 32.06. We're going to add this, that is equal to 96.056. So, if we're going to compute the percentage of sulfur here, we are 32.06 grams numerator kasi isa lang ang sulfur. Then we have 96.056. We're arrived to the answer na 33% din po. Kaso nga lang po, parehas po itong C at D. Ngayon po, ang basis na lang natin is yung divisor. Kung sino yung may malaking divisor, ibig sabihin yun yung merong mas maliit na percentage kasi po naka-round up lang itong 33%. Kasi if we expand the this one, if hindi siya round off, this is equivalent to 32.7% if hindi round off, guys. Kapag ito rin hindi round off yung letter D, that is equivalent to 33.4%. So yan po yung tunay na percent nila pag gumamit na tayo ng next digit. So if we're going to compare
Kung sino po talaga mas mababa po yung letter C. Okay? Guys, magparehas po yung percentage at first two digit yung nakukuha nyo. Kung gagamitin nyo na yung sunod na digit para malaman nyo na talaga kung sino mas mababa. So, ang mas lowest po natin is letter C. The correct answer here is for letter C. So, ang napakita po natin dito ha guys kung paano po isa-solve yung gantong type ng question. So, if hindi lowest yung itanong sa inyo sa susunod, dun sa midterm exam, baka po largest. So, basahin niyo pong mabuti yung ano, kung smallest o largest. Then kapag largest naman po, ay di ang magiging sagot natin ay hindi letter C kasi smallest dito sa question na to. Ang largest po natin ay letter B kapag largest ang tinanong. Okay, I hope that's clear po sa question na yan. Next po, a blood sample contains 3.20 grams of O2. How many grams of hemoglobin, molar mass ng hemoglobin daw is 64,500 grams ang kanyang molar mass. How many grams daw nitong hemoglobin nito ang required na mag-bind sa oxygen? Ang gagamitin daw nating stoichiometric ratio is 1:1. So sabi ko nga sa inyo, pag stoichiometry, ang kailangan po natin lang concern dyan is the given. Yung given po natin, first concern po natin, which is 3.20 grams of oxygen. Then, ang tinatanong mo daw, how many grams ng hemoglobin yung magbabind sa kanya? So, ang ating pong tanong ay nagbigay ng stoichiometric ratio, which is 1:1. So, hindi na tayo mamomroblema sa chemical equation. Ano, pagka dito sa gantong nagbigay ng stoichiometric ratio, yun na po yung gagamitin natin. So ngayon po, let's compute for the mass of hemoglobin na required to bind. So ang una po natin sa expression is yung given, which is 3.20 grams of oxygen. So we write 3.20 grams of oxygen. By the way nga pala guys, dun tayo magsusulat sa mas, pagkakasya. Dito tayo maglagay. So 3.20 grams of oxygen. So, hindi po tayo pwedeng mag-transit papuntang hemoglobin kasi guys, naka-grams pa po yung given natin. So, ang uunahin po muna natin, gawin nating mole itong grams na to by multiplying to its molar mass. So, pag minultiply po natin yan sa kanyang molar mass, so that is ang 1 mole ng oxygen. So, since grams po itong sa grams po ay nasa baba, guys. And ang 1 mole ng oxygen po, titingnan nyo po yan sa periodic table. Ang oxygen po ay 15.99. Since may subscription to, itatimes nyo po sa 2 yung 15.99. So, that is equal to 31.998 kapag kinompute natin sa calculator. 31.998 yung Then, ang mangyayari po diyan, cancelin po natin yung gram sa taas at sa baba. Now, ngayon, mole na siya ng oxygen. Ngayon naman po, pupunta tayo kay hemoglobin. Dadaan tayo sa stoichiometric ratio. Ang sabi, use daw ng 1:1 stoichiometric ratio. So, lagay lang po natin ang 1:1. 1 na oxygen po sa baba kasi kakancelin po ulit natin yung mole ng oxygen. Papunta naman tayo ngayon sa mole ni hemoglobin. Let's symbolize it as HB. Then, kakancelin po natin yung mole ng oxygen. Ngayon po, mole na po siya ng HB. Kaso nga lang, ang tinatanong ng problem is how many grams, hindi how many moles. Kaya, imumultiply pa po natin yan sa molar mass ni HB. So, ang 1 mole ng HB, 1 mole ng HB is how many grams? Ayun po, in-indicate na po ang molar mass. That is 64,500. So, 64,500 grams HB ang equivalent ng 1 mole niya. So, ngayon po, atin pong kakansilin yung HB, mole ng HB. And then, we're left with the final answer of, wait lang guys, kumpitin ko lang sa aking calculator. So, yan, lumabas po sa calculator ko is 6,450.40 grams of HB ang needed na mag-bind doon sa oxygen. So 6,450.40 grams of hemoglobin. So titingnan na lang po natin sa option that is letter
B. Okay? So that's why you have to practice those stoichiometry problem na binigay ko sa inyo, pinabaon ko sa inyong bahay para masanay po tayo sa mga stoichiometric problem. Next po, glucose oxidation or metabolic is CO2 production. So ito po yung ating glucose oxidation reaction guys, which contain our recipe. So once glucose react to 6 mole of oxygen, yield 6 mole of CO2 and 6 mole of H2O. So the question here is if meron daw po tayong 12.0 grams ng glucose na metabolize na by reacting with oxygen in our body, what mass daw ng H2O ang mapoproduce? So, ganun lang po uli guys. Stoichiometric expression po ulit tayo. So, mag-start tayo sa given. So, yung given po natin is 12.0 grams of glucose. And then, ang kine-question naman po is what mass daw po ng H2O. So, ang involved lang sa atin is si glucose, i-highlight natin, at saka si H2O. Yun po lang ang involved sa problem. So, let's go and uh, make the stoichiometric calculation po. So start po tayo lagi guys sa given which is 12.0 grams of glucose which is C6H12O6 times. Since sabi ko nga sa inyo kung ano yung nasa taas, yun din dapat na nasa baba. So grams ng C6H12O6 po sa baba. Since ang sabi ko nga sa inyo, pag grams po, hindi po tayo pwedeng magdiretso sa stoichiometric ratio. Papadaanin po muna natin at i-convert natin siya into mole. So, i-multiply po natin ito sa kanyang molar mass para maging mole. So, ang molar mass po niya, binigay po ba ng problem? Yes, yun po, 180.16 grams. So, 180.16 grams of C6H12O6 ang equivalent ng 1 mole niya. Okay? Tapos, kakancelin po muna natin guys yung grams para po mole na lang po matira natin. Then next po is i-multiply naman po natin sa stoichiometric ratio para mag-transit po tayo papunta doon sa hinahanap, doon sa H2O. So, ang sabi po ng problem, yung atin daw pong recipe nagsasaid na every 1 mole of C6H12 ay 6 mole ng H2O na po produce. So, ang lalagay po natin sa baba ay 1, yung sa C6H12O6, tapos 6 po na H2O ang napoproduce. So, 6H2O per every 1 mole of C6H12O6. Then, cancelin po muna natin ulit guys para masundan natin yung unit cancellation. Since ang tinatanong po ay mass at hindi mole, mayroon pa po tayong isang step dito guys. Mumultiply pa po natin sa molar mass ni H2O. So, ang molar mass na ito, binigay uli ng problem, that is 18.015 grams of H2O is equivalent to 1 mole of H2O. Sa 1 mole ng H2O ay ganun po yung grams. Then, cancelin po ulit natin yung mole ng H2O sa taas at baba. Where final po na unit is grams ng H2O. So, kapag po pinundot natin ito sa calculator, so wait lang po guys, pindutin ko lang sa calculator. So, ayan po. Ang magiging sagot po nitong ating expression, itong stoichiometric calculation natin is 7.20 grams. 7.20 grams H2O. Niround up ko na po siya sa 2 digits after the decimal point. So, 7.20 grams and hanapin lang po natin sa pamimilian. That is letter B. Okay. So, that's it po for this item. And then for the last item po, ito po hindi ko po ito nasama sa diniscuss ko sa face-to-face guys, pero I will give you an example about this percentage yield. So sabi ko, 'di ba, hindi ko nasama, pero na-print ko na yung test paper napasama na dun yung percent yield kaya I will ano na lang po include in this tutorial po kung paano yung percent yield. So ang percent yield po, ang kanya pong formula, the formula for percent yield is equal to actual yield divided by theoretical yield. Ang actual yield po yung binanggit sa problem na actually na ginawa or na-collect sa laboratory, which is ito po yon.
Tapos ang theoretical yield po, yun po yung expected, yun po yung nakukuha natin sa calculation sa stoichiometry. Okay? So ngayon po, may given na po tayo na actual yield. Okay na po tayo. Wait lang guys, kulang pa pala yung formula ko. Minumultiply pa po yan guys sa, sa 100 para makuha niyo percentage yield. Kung ilan yung na-produce na product. Kung ilan yung na-produce na product. So ito po yung actual yield and then ang kukumputin na lang po natin ay theoretical yield. So to compute for the theoretical yield guys, so ang ginagawa naman po dyan ay stoichiometry guys. For the theoretical yield, so let's analyze the problem. Medical technology student decomposes 28.0 grams of H2O2. So the reaction says this. So ang ating pong involved po is H2O at saka yung ating reactant which is H2O2. So let's highlight po. Ito po yung ating involved sa calculation ng theoretical yield. So ngayon po, compute natin kung ilan yung expected dapat versus ito po yung in reality. So yung expected po, pag ginumpute natin sa stoichiometry, so let's use stoichiometry po guys. So given po tayo muna, ang given po natin is 28.0 grams of H2O2. Ilan daw grams dapat ng H2O ang mapuproduce kapag nag-decompose ng ganito? Ilang grams ng H2O? So we have 28.0 grams of H2O2 times, since naka-grams po siya, mag-molar mass po muna tayo para maging mole siya. So grams of H2O2 per 1 mole of H2O2. So computein po natin dito ay molar mass ni H2O2. So if we compute the molar mass of H2O2, it is equivalent to 34.015. Okay, so ngayon po, that is the mole of H2O2 na. So pag mole na po siya, pwede na nating ilagay sa stoichiometric ratio, i-multiply. Multiply na po natin dun sa stoichiometric ratio. So H2O2 po sa baba, then papunta po dun sa ating hinahanap na H2O. So ang stoichiometric ratio po says that 2 is to 2. So lagay po natin 2 is to 2. Tapos times cancelin po muna natin uli yung mole ng H2O2 para mole ng H2O. Ngayon po, mole siya ng H2O. Ang kailangan natin ay mass ng H2O para makompute natin yung theoretical yield. So balik guys, ang ilalagay po na natin dito is yung molar mass ng H2O which is 18.015 grams of H2O per 1 mole of H2O. Yan. Tapos, kakanselin po muna natin yung mole ng H2O. Then, we're, having a final answer of 14.83 grams. 14.83 grams of H2O. That is our theoretical yield. Ngayon po, meron na po tayong theoretical yield. Yung expected po na dapat kung gagamit tayo ng 28.0 grams, ito po dapat. Kaso nga lang, in actual, nung nag-experiment sa laboratory, 9.8 grams lang po ang ating nag-produce. Connected din po ito guys dun sa topic natin ng limiting region kasi baka malay nyo, hindi lahat ay nag-decompose o hindi lahat ay nag-react kaya hindi na-meet yung 14.83 na expected. 9.8 lang yung actual na nagawa. So let's compute po. Actual yield po natin, we have 9.8 grams divided by theoretical po natin which is 14.83 grams ng H2O. Tatimes po natin sa 100. So the percent po lang na produce na product o yung ating percent yield is around 66.08%. Then, tingnan po natin kung alin po dito yung tama po sa ating first two digit. So, letter D po ang tama. So, this is 66.1 kasi first digit lang. Pag ni-round up natin ito, magiging 66.1%. So, the correct answer here is letter D. So, that's all po for the following video. I hope na-digest nyo po yung process. So, the important here is you know the process on how to solve the following sample
problems po na pinakita natin dito sa video na may encounter nyo rin po sa inyong midterm exam. God bless po guys, and PM na lang or paki-chat na lang ako kung meron pa kayong mga kailangan topic na mabigyan ng sample question. Kasi po, abang na lang po ako sa needs nyo para magawan lang natin ng video yung mga kailangan lang. Okay, so that's all for this video and God bless you all guys.